Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,933 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, sige. Ang ano po natin pag-usapan po natin today ay yung kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. Okay. Si ano po, para backgrounder lang po, baka po kasi hindi pa ba nakakakilala sa kanya, pero malamang sa malamang kung Pilipino ka, kilala mo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Siya po ay ang ating dating pangulo, no? Ito po ay bago po si Pangulong Bongbong Marcos, siya muna ang naging presidente from 2016 to 2022. Pero originally, ito ay taga Davao talaga. Meron pa nga siya sa kanyang term, minsan pabalik-balik siya sa Davao. Commercial flight ang sinasakyan niya. Hindi hindi public hindi siya helicopter, hindi gumagastos. Pero syempre may gastos din ng gobyerno doon, no? Something like that, no? Pero nung pandemic, doon lang siya sa Malacanang. Okay? Pero kasi, alam niyo po ba bakit? Dahil nga, naging mayor yan, naging prosecutor, naging mayor, naging vice mayor, naging congressman. So talagang mahal na mahal niya yung Davao, dyan na siya, no? Tumanda, no? Ganon, no? Nung presidente siya, no? Actually after president, pwede siya tumakbo, no, bilang mayor ng Davao City. Kung gugustuhin niya, no, yung clout niya, etc., no? Pero si Baste ang tumakbo bilang mayor ng Davao City. Tapos alam naman natin na tumakbo na si Sara Duterte bilang vice president ng bansa. Nanalo naman. So itong mga Duterte na ito, wala pang talo to mga to, no, ever since. Talo pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil si Marcos natalo na yan 2 beses, isang pagkasenador at isang vice-presidente. So ibig ko sabihin, kung sa lang talaga percentage ng panalo, ay talagang lamang ang mga Duterte. Biruin mo yun, wala pa silang talo, kumbaga, di ba? Sadali lang po minum lang po tayo ng tubig. Okay, so ganun po yun ito pa. Okay? So, ngayon, bigla naglabas ng pahayag, no? Pahayag si Vice President Sara Duterte na yung tatlong, hindi sasabihin ko sana itlog, no? Hindi, yung tatlong gentlemen, no? From Davao, no? Si Pulong Duterte na congressman ngayon, si Baste Duterte na mayor ngayon, at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tatakbo bilang mga senador. Ito nakakatawa at nakakatuwa din. Dahil nung maisog rally nung nakaraang araw dyan sa Tacloban, ay sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naku, maniwala kayo kay Inday. No, bakit sila tatakbo? Bakit kami tatakbo? 3 kami kung na-elect kami sa Senado. Magano kami? Ganon, di ba? Ang pangit din naman. May sense, di ba? May wisdom yung utak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang bali-balita, isang political analyst, no, si Banayo yata yun, no. Si Banayo po siya yung nagpatakbo nagpatakbo kay Isko Moreno. Nako, Banayo, kung nakinig ka sa akin, dapat hindi mo pinatakbo si Isko Moreno, pero anyhow, nandiyan na yan, tapos na yan, di ba? Ito na naman siya, no, ang tatakbuhan daw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay Davao City Mayor. Si Baste Duterte na umiikot na ngayon ay talagang tinuturing na rockstar at tinuturing na Digong 2.0 ay tatakbo bilang senador ng Pilipinas, at si Pulong Duterte ay congressman pa rin, no? Pero ang alam ko, si Pulong Duterte ay na siya graduating na sa congressman, no? Last term na niya, o baka tumakbong senador din yan. So kung dalawa silang Duterte. O di kaya magiging vice mayor naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pulong Duterte, since naging vice mayor na rin naman yan si Pulong Duterte. Yung ganun po yun. Okay. Ayan. Ngayon, ito yung presidente siya, parang, di ba, may tukhang, no? Yung tukhang na yan, yung knock and plead, ay matagal nang ginagawa yan.
Matagal nang ginagawa yan sa Davao nung mayor pa siya. So ngayon, ibabalik na naman yan sa Davao, no? Talagang magkakaroon ng comeback ang ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa Davao City. Okay? Talagang hopefully ganun din. Okay lang din. Mas maganda nga sa kanya yun, no? Bakit ka mo? Malapit lang, matanda na siya, okay lang yan. Tapos yung utak naman niya, okay pa naman. Okay lang yan dyan, no? Marami pong gumagawa niyan, ha? Marami pong gumagawa. Talagang pumupunta sa local, kumbaga. Si former President Gloria Macapagal-Arroyo, pumunta yan dyan sa distrito niya as a congresswoman, no? Sino pa ba? Si Ben Abalos, no? Matanda na, tiyan mo, nag-survive ng COVID, namatay yung asawa niya, pero siya hindi namatay. Diyan sa Mandaluyong City. 'Di ba? Marami pong gumagawa niyan. Si Erap, 'di ba? Si Erap na lang. Tumakbo bilang mayor ng Maynila after nung natanggal siya, 'di ba? Ayun. So ito si Lito Banayo ang naglabas niyan, no? Ako nag-agree ako diyan, ha. Pwede kayang manalo niyan. Lalong-lalo na kung may threat sila, may threat yung family nila. 'Di ba si Migs sino nga ba 'to? Yung taga Davao din, yung maganda, yung nakikipag date diyan sa Kongreso, si Migs, kalimutan ko na, i-ano nyo nga dyan, miyembro ng party list representative ng PBA, no? Si Migs Nograles. Ayan, maganda, abogada yan, maganda, matalino. Baka matalo si Baste Duterte kung siya ay kakalabanin. Pero kung, syempre, definitely, hindi yan matatalo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, except otherwise, 'di ba? Maraming ganoon. Tingnan mo si Manny Pacquiao, tumakbong mayor ng General Santos City dati, natalo. Baka ganoon, nakakahiya, mas delikado yung ganoon. Pero anyhow, fighter din naman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Yan. Okay. So ang posibleng mangyari, mga mahal kong taga-subaybay, ay si Baste Duterte ay siya ang tatakbo bilang senador ng Pilipinas. Yung dalawang mag-ama ay sa Davao pa rin mag-stay. Si Sara Duterte, syempre magpapatuloy ang vice-presidente. At kung humihina na talaga si Sara Duterte, kasi parang walang gana na siya, no? Hindi walang magsalita. Anyway, no comment, option din niya ang Davao City. Tatakbo bilang mayor ng Davao City, at si Baste Duterte, siya ang tutuloy bilang presidente ng Pilipinas, at ito ay babansagang Digong 2.0, Baste Duterte for President 2028. Yan niyo po, hinahamon ko po kayo, balikan niyo po lahat ng aking mga statements, nagkakatotoo, no? Nakakatuwa yung kay Sani Angara, di ba? Sabi natin, siya dapat ang i-appointaran. Oops, putik, kanina in-appointaran na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-text pa sa akin si Bongbong Marcos. Joke lang po yun. Pero exage po yun. Pero iyan nyo po, para lang maano nyo yung credibility and integrity ng ating programa. #WalkWithLand. Yan ito. Kasi nagkakaroon po ng moniker dati, no? Si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng Punisher, no? Talagang kasi Iron Fish ang pinapatupad niya sa Davao City for over 2 decades. Kaya nga po disiplinado ang mga taga Davao. Yung sigarilyo na nga lang, no? Kung gusto mo manigarilyo, huwag ka manigarilyo sa paligid. Doon ka. Something like that. Di ba? Yung mga manginginom, yung mga nakahubad, disiplinado talaga ang Digong Duterte. Kaya naman, napakalinis at napakadisiplinado. At saka yung pa yung 911, hindi, ewan ko, may 911 pa nga ngayon, hanggang ngayon, dito sa Pilipinas. Pero sa Davao City, ito ay ipinapatupad ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Hanggang ngayon. Kaya naman, natutuwa mga taga Davao sa kanya. Okay? Ito, alam nyo yung, ang sa politika talaga, inaano mo yan. Talagang, you keep everybody guessing. Tama naman yun, di ba? Ay talagang hindi natin alam. Ngayon, tingnan nyo, parang excited pang mga tao sumisikat dahil sa pagpapalabas ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Mag-comment ka lang po dyan. Welcome na welcome ka mag-comment sa ating programa
Itong programa ko, itong channel ko ay programa nyo rin. Ito ay channel nyo rin. Ha? O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo.